Paano ko ba sasabihin to sa kanya? Tanong ni Marian sa kanyang sarili. Matatanggap ba to ni Ethan? Sobrang tahimik ng opisina ng gabing yon. Isa-isang pinapatay ang mga ilaw sa ibang palapag ng gusali. Hanggang sa ang natitira na lamang ay ang malambot na dilaw na ilaw mula sa opisina ng direktor. Nakatayo si Marian sa labas ng pintuan, hawak ang isang envelope. Huminga siya ng malalim. Eto na, kailangan ko nang sabihin. 3 linggo niya nang alam. 3 linggo ng pagsusuka sa umaga. Nang pilit ng ngiti sa harap ng mga kasamahan. Nang pagsisinungaling sa sarili na baka stress lang yon. Hanggang sa hindi na siya makatanggi sa katotohanan. At ngayong gabi, wala na siyang takas. Kumatok siya sa pinto. "Come in!" Mahinang sagot ng kanyang boss, ang direktor na si Ethan Velasco, bunsong anak ng mga may-ari, apo ng chairman at sa mata ng lahat, isang lalaking may hawak ng mundo sa palad nito. Pumasok si Marian at marahang isinara ang pinto. "Sir, may kailangan po sana akong sabihin." Tumingin si Ethan sa kanya. Bahagya itong ngumiti, yung ngiting nakasanayan na ni Marian. "Bakit sir pang tawag mo sa akin? Tayo lang naman dalawa. Anong kailangan mo?" "Marian, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Kapag tayo lang, Ethan lang. Okay ka lang ba? Mukha kang namumutla." Tumango si Marian kahit hindi siya sigurado kung yun ba ang tamang sagot. Lumapit siya sa mesa ngunit nanatiling nakatayo. "Ethan, may kailangan kang malaman." Tumigil si Ethan sa ginagawa nito. Maingat nitong inilapag ang ballpen at sumandal sa upuan. Biglang naging seryoso ang mukha. "Anong nangyari? May problema ba?" Pinisil ni Marian ang laylayan ng palda niya. Sa loob ng ilang segundo, tanging tibok lang ng puso niya ang naririnig. Lahat ng takot, lahat ng pangamba, sabay-sabay na nag-uunahang lumabas sa kanyang dibdib. "Buntis ako," mahina niyang sabi. Hindi agad nagsalita si Ethan. Nakatitig lang ito kay Marian at parang sinusubukang unawain ang bigat ng 2 salitang yon. Mas lalo tuloy kinabahan si Marian. "Ethan," mahina niyang tawag. "Sigurado ka?" tanong nito sa wakas. Tumango siya at inilagay ang envelope sa lamesa. 3 beses na akong nag-tests at nagpa-check na rin ako sa doktor. Na-confirm na buntis ako. Tumayo si Ethan. Lumapit ito sa bintana at saglit na tumingin sa labas. Sa mga ilaw ng syudad na parang walang pakialam sa mundo. "Hindi ko inaasahan to," sabi nito. "Pero hindi kita tatalikuran." Nanlaki ang mata ni Marian. "Aha?" Humarap si Ethan sa kanya. Lumapit ito at huminto sa kanyang harapan. Paano ang mga magulang mo? Hindi nila alam ang relasyon nating dalawa? Matatanggap ba nila ako kahit secretary mo lang ako?" Aminado siya na hindi siya tatanggapin ng mga Fajardo. Sobrang yaman ng mga ito at wala siyang nabalitaang kahit ano na may nagpakasal na hindi ka-level ng mga ito. Lahat may pangalan at yaman ang pamilya. Simpleng secretary lang si Marian. Ulila pa siya. Nagsikap lang na mapag-aral ang sarili para magkaroon ng maayos na trabaho. "Hindi ko sinabing madali," dugtong ni Ethan. "Pero pananagutan ko yan. Anak ko rin ang batang yan." May kumirot sa dibdib ni Marian sa huling salita. Mukhang ang bata lang ang iniisip ni Ethan. Gusto niyang itanong kung papaano naman siya. Paano ang pagsasama nila? Magpapatuloy pa rin ba yun? Ipaglalaban ba siya ni Ethan sa pamilya nito o kapakanan lamang ng bata ang iisipin? "Natakot ako," aminado niyang sabi at hindi napigilan ang panginginig ng boses. "Kasi ayokong lumaki ang anak ko na walang magulang. Ayokong maranasan niya yung naranasan ko." Napakunot ang noo ni Ethan. "Alam mo namang hindi ko pababayaan ang anak natin. Fajardo siya. Hindi ko hahayaan na hindi siya kilalanin." Napakagatlabi si Marian. "Pero Ethan, ano tayo ngayon?" Napabuntong hininga ito. "Marian, alam mo naman kung paano nagsimula to.
Hindi ko rin inasahan na hahantong tayo rito. Oo, alam naman niya at kasalanan ni Marian kasi hinayaan niya. Siya mismo ang nagpaalala sa sarili niya na panandalian lang yon. Na huwag masyadong umasa, na hindi naman talaga siyang babaeng nababagay dito. Boss niya si Ethan, isang lalaking mula sa mundong hindi niya kailanman magiging ganap na parte. Pero, mahal mo naman ako, di ba? Bigla niyang naitanong bago pa niya mapigilan ang sarili. Natigilan si Ethan, hindi ito agad sumagot. At sa ilang segundong yon, alam na ni Marian ang sagot. Hinaplos ni Ethan ang buhok niya. Hindi ko gustong mag-iwan ng pangako na hindi ako sigurado kung matutupad ko. Pero hindi kita iiwan sa ere. Yun ang sigurado. Tumango si Marian, kahit ramdam niyang may luhang nagbabadya sa gilid ng mata niya. Siguro sapat na yon, pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Siguro ganun talaga kapag mahal niya ang isang tao. Kontento na lang siya sa kung ano ang kaya nitong ibigay. Kaya ano ang gagawin natin? Tanong niya. Una, walang makakaalam sa opisina. Baka pag-usapan lang tayo, sabi ni Ethan. Alam ko, mabilis niyang sagot. Hindi ko rin balak sabihin kahit kanino, magiging magulo lang ang lahat. Huminga ng malalim si Ethan. Pangalawa, sasagutin ko ang lahat ng gastusin. Doktor, panganganak, lahat. At pangatlo, sisiguraduhin kong may amang bata. May kakaibang init na gumapang sa dibdib ni Marian sa mga salitang yon. Sa isip niya, unti-unting nabubuo ang isang imaheng matagal na niyang kinikimkim. Isang simpleng kasal at isang tahanang may buo at masayang pamilya. Hindi niya yon sinabi, hindi niya binanggit ang salitang kasal. Pero sa puso niya, malinaw ang inaasahan niyang sana ay pakasalan siya nito. Dahil ano pa ba ang kahulugan ng pananagutan? Para sa kanya, kapag may anak na, natural na susunod ang kasal. Gusto niyang maniwala na mahal siya ng binata. Lumapit si Ethan at marahang hinawakan ang balikat niya. Magiging okay din ang lahat. Ngumiti si Marian ng pilit. Naniniwala ako sa'yo. Sa gabing yon, umuwi si Marian na may magkahalong takot at pag-asa sa dibdib. Takot sa magiging reaksyon ng mundo kapag nalaman ang katotohanan. At pag-asang baka sa kabila ng lahat ng hadlang, maging maganda pa rin ang kalalabasan. Lumipas ang mga araw hanggang sa sumapit ang araw na haharapin na nila ang mga Fajardo. Sobra siyang kinakabahan habang nakatayo sa ancestral house ng mga Fajardo. Parang yon ang uri ng bahay na kahit hindi pa siya nakakapasok ay ramdam niya na agad na hindi siya kabilang. Ethan, kinakabahan ako. Nakatayo si Marian sa tabi ni Ethan at bahagyang nakakapit sa manggas ng damit nito. Tinapik nito ang kanyang kamay. Huwag ka mag-alala. Kasama mo naman ako. Naroon si Emilio Fajardo, ang ama ni Ethan. Sa tabi nito ay si Celestina, ang ina naman ng binata, na parang bawat segundo ay sinusukat si Marian mula ulo hanggang paa. Sa kabilang dulo ng sofa, nakaupo si Veronica, ang ate ni Ethan na nakataas ang baba. May mapanuring tingin at may ngiting hindi kailanman umabot sa mata. At sa gitna, sa upuang kahoy na mas mataas kesa sa iba, nakaupo ang lalaking may pinakamatinding presensya sa silid. Si Don Roberto Fajardo, ang chairman ng kumpanya at ang lolo ni Ethan. Sabihin mo na, Ethan. Malamig na utos ni Emilio at nakatingin kay Ethan. Ano ang napakahalagang dahilan at kailangan mong dalhin ang sekretarya mo rito, anak? Kumunot ang noo ni Marian sa salitang yon. Sekretarya lang siya. Hindi babae, hindi kasintahan, hindi ina ng dinadala niyang bata. Sekretarya lang siya at yun lang ang alam ng mga Fajardo. Huminga ng malalim si Ethan. Buntis si Marian. Ano? Singhal ng ina ng kanyang boyfriend. Buntis? Napatawa si Veronica pero walang bahid ng tuwa. Anong klaseng biro yan, Ethan? Hindi kumurap si Ethan. Hindi to biro. Buntis si Marian. Alam kong nagulat kayo pero girlfriend ko siya. Buntis na siya ngayon at gusto ko siyang panagutan.
Tumayo si Celestina. Nilapitan nito si Marian at sa unang pagkakataon, direktang tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Eto? Puno ng pagkasuklam ang boses ng ina ni Ethan. Eto ang babaeng pinili mong magdalang tao ng apo namin? Parang sinaksak ang dibdib ni Marian. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, pero walang lumabas sa bibig niya. Lalong humigpit ang kapit niya kay Ethan. Ma, please, sabi ni Ethan. Responsibilidad ko to. Gusto kong panagutan silang dalawa. Responsibilidad? Singhal naman ng ama ni Ethan at tumayo na rin. Hindi ba responsibilidad mo rin pangalagaan ang pangalan ng pamilya natin? Ang kumpanyang ipinundar ng lolo mo? Isang sekretarya? Dugtong ni Celestina na tumayo at lumapit. Alam mo ba kung ilang babae ang naghihintay lang ng pagkakataon na mapangasawa ka? Mga babaeng may pangalan, may pinag-aralan, may maipagmamalaki. Hindi ito. Napaatras si Marian. Para siyang nasampal kahit walang pisikal na tama iyon. Alam naman niyang hindi siya matatanggap ng pamilya Fajardo. Gayunpaman, ayaw ni Marian na ipagkait ang nararapat sa anak nila ni Ethan. Deserve nito ang magandang buhay. Wala rin namang problema kay Ethan na gusto rin panagutan ng bata. Anong buhay ang meron ka? Tanong ni Celestina, diretso ang mga mata sa kanya. San ka galing? Anong pamilya mo? Mahinang nagsalita si Marian. Ma'am, lumaki po ako sa probinsya. Simpleng buhay lang po at ulila na. Hindi ako papayag, mariing sabi ni Emilio. Hindi magkakaroon ng kasal. Nanigas si Marian. Parang bigla na lang may bumagsak sa loob niya. Lahat ng tahimik na inaasahan niya, lahat ng hindi niya sinabi pero pinanghawakan ay tuluyan ng nawala. Papa, magsasalita sana si Ethan, ngunit itinaas ni Emilio ang kamay. Walang pero, sabi ng ama ni Ethan at masama ang tingin sa kanya, na para bang nilandi niya lang ang anak ng mga ito. Hindi kita pinalaking maging mahina o magpakasal sa isang katulad niya. Hindi siya makakatulong sa atin. Liability ang babaeng yan sa pamilya natin. Napayuko si Marian. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Iniisip niya kung yun ba talaga ang kamumulatang pamilya ng anak niya. Tama na, saad ng matandang lalaki. Sabay-sabay silang napalingon sa chairman na si Don Roberto. Matagal nitong tinitigan si Marian. Hindi tulad ng iba, walang lantad na galit sa mga mata nito. Ngunit may bigat at may pagsusuri sa kanya. Buntis ka, sabi nito sa kanya at bahagyang lumapit. Opo, mahina niyang sagot. Dala mo ang dugo ng Fajardo, dugtong pa ng chairman. At hindi namin basta-bastang itinatapon ang dugo namin. Pero hindi rin basta-bastang ipinapakasal ang pangalan ng Fajardo. Batid yon ni Marian. Kaya nga hindi na siya nakikipagtalo sa pangiinsulto ng mga ito. Tumango si Don Roberto na parang nagpasya na. Hindi magkakaroon ng kasal, pero maninirahan ka rito sa ilalim ng pangangalaga namin. Dito ka manganganak, dito lalaki ang batang dinadala mo. Nanlaki ang mata ni Marian. Po? Live-in partners, pwede yun. Hahayaan namin yun. Malamig na dagdag ni Don Roberto. Kung pipiliin ka ni Ethan, sige at okay sa amin. Pero hindi ka namin ipapakasal sa kanya. Hindi ka namin gagawing Fajardo. Napatingin si Marian kay Ethan. Nakita niya ang bakas ng pagtutol sa mukha nito, ngunit hindi na ito nagsalita pa. Hindi na ito lumaban. Pakiramdam ni Marian, nakikipaglaro siya sa apoy. Hindi niya alam ang tumatakbo sa isip ng mga Fajardo. Subalit alam niya na ginagawa ng mga ito ang lahat para hindi siya maging Fajardo. Kung ano man ang mangyari, kung saan makikinabang ang anak niya, doon siya pupunta. Tatanggapin mo ba ang kondisyong ito? Tanong ni Don Roberto, diretso ang tingin kay Marian. Napalunok siya. Ano pa bang pagpipilian ang mayroon siya? Wala siyang kayamanan, wala siyang impluwensya, at may dinadala siyang bata.
isang batang may apelidong Fajardo. Opo, sagot ni Marian. Tatanggapin ko po, kapakanan ng anak ko ang iniisip ko at ayoko siyang lumaki na salat sa mga bagay na dapat ay sa kanya. Tumango si Don Roberto. Mabuti. Tumalikod ang ina ni Ethan, halatang dismayado. Nakakahiya. Live-in partners man sila, nandito pa rin yan. Iisipin pa rin ng mga tao na sila, kasi sila naman talaga. Nagsalita na si Ethan. Mama, enough. Mas okay na to para sa amin. Gusto kong alagaan si Marian at panagutan ng anak namin. Huwag na kayong tumanggi. Nanay siya ng anak ko at kahit ayaw niyong ibigay sa kanyang pagiging Fajardo, hindi niyo mababago na Fajardo ang dinadala niya. Kahit masakit, kahit nakakababa ng pagkatao, nakaramdam ng kakaibang ginhawa si Marian. Sapat na rin sa kanya yon. Okay na sa kanya kahit live-in partners lang. Paninindigan naman sila ni Ethan. Yun lang ang mahalaga. Lumipas ang mga araw na halos magkakapareho ang ritmo sa bahay ng mga Fajardo. Gigising si Marian ng maaga kahit hindi na siya pumapasok sa opisina. Madalas ay nauupo siya sa gilid ng kama, nakahawak sa tiyan at parang tinitiyak sa sarili na totoo ang lahat, na may buhay ngang unti-unting nabubuo sa kanyang sinapupunan. Good morning, bulong niya araw-araw. Kapit lang tayo ha? Pasensya na kung komplikado pang lahat bago ka nabuo. Pero sisikapin ko na magiging maayos ang mundo para sa iyo, anak. Kapag labas ka na, hindi pa halata ang pagbubuntis niya. Ngunit ramdam na ramdam niya ang pagbabago. Madalas na siyang mahilo, mabilis mapagod, at mas emosyonal kaysa sa dati. Pero pinilit niyang maging kalmado, ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang patunayan ang sinasabi ng mga Fajardo na isa lang siyang liability ng mga ito. Nasaan po si Ethan? Umalis na po? Tanong ni Marian sa isang kasambahay. Tumango naman ito. Opo, Ma Marian, pumasok na ho sa opisina. Si Ethan ay bihirang-bihira sa bahay. Maaga itong umaalis, gabi na kung umuuwi. Minsan ay diretso na itong natutulog, minsan naman ay may dalang trabaho kahit sa hapagkainan. At naiintindihan yon ni Marian. Busy lang siya, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Boss Sharon, may kumpanya siyang pinapatakbo. Hindi dapat ako mag-inarte at mag-demand na palagi siyang narito sa tabi ko. Ngunit kung may isang taong palaging naroon, yon ay si Don Roberto. Halos araw-araw itong dumadalaw. Minsan ay umaga, minsan naman ay hapon. Lagi itong nagpapahatid ng mga prutas at vitamins sa mga kasambahay. Iniisip niya na ganoon lang ito dahil nga apo nito sa tuhod ang dinadala niya. Kumusta ka, Marian? Bungad nito isang hapon habang nakaupo si Marian sa sala. Okay lang naman po, Don Roberto. Magalang niyang sagot at agad na tumayo. Umupo ka, sabi ng matanda. Hindi ka dapat basta-bastang tumatayo. Ilang linggo ka na bang buntis? Mag-iisang buwan pa lang po, sagot niya. Tumango si Don Roberto. Masela ng mga unang buwan. Dapat ay maingat. Umupo ito sa tapat niya habang nakasandal sa tungkod. Hindi ito nakakatakot katulad ng ibang mga Fajardo. Sa halip, may kakaibang lambing ang mga mata nito. Nagsusuka ka ba? Tanong nito. Opo, nahihiya niyang sagot. Sa umaga po madalas. Kailangan mong kumain ng marami. Payo pa ni Don Roberto. At magpahinga. Huwag kang mag-alala sa anuman dito. Kung may gusto ka, sabihin mo agad sa mga kasambahay. Napangiti si Marian. Salamat po talaga. Medyo bata pa si Don Roberto. Mukhang maaga itong nag-asawa. Gayon din ang anak nitong si Emilio. Kaya kung titingnan, talagang malakas pa ang mga ito. Kaya kahit 24 na si Ethan, kasama pa rin ito ang lolo. Sa lahat ng mga Fajardo, si Don Roberto ang pinakamabait sa kanya. Tasing, ikuha mo na si Maria ng isang baso ng gatas. Kailangan niyong uminom. Utos ni Don Roberto sa katulong. Nang maiwan sila roon, tinanong pa siya ulit ng matanda. May schedule ka ba sa ubi ngayon? Umiling naman siya.
Wala po. Next week pa po ang check-up ko sa OB. Nangako po si Ethan na sasama sa akin. Tumaas ang mga kilay ng matanda. Mabuti naman. Siya nga pala, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka masamang babae. Nagulat si Marian. Po? Hindi ka masama. Ulit nito. Hindi kita hinusgahan. Alam kong mahirap ang kalagayan mo. Napayuko siya. Maraming salamat po. Hayaan mo silang lahat dito. Ako naman ang masusunod sa pamamahay na ito. Habang nandito ako, hindi ka nila magagalaw. Basta ayusin mo lang ang pagbubuntis mo at alagaan mo siya. Hinawakan nito ang kamay ni Marian na medyo ikinagulat niya. At ikaw ang may dala ng buhay na yon. Naiilang man pero sa mga sandaling yon, si Don Roberto ang mas nararamdaman niyang kasama niya kaysa kay Ethan. Bahagyang binawi ni Marian ang kanyang kamay. Sige po, kukunin ko na lang po yung gatas ko. Medyo inaantok na po ako. Matutulog na lang po ako sa taas. Ngumiti ang matanda sa kanya. Sige. Habang papunta sa kusina, hindi alam ni Marian kung bakit hindi siya mapalagay. Siguro dahil alam niyang malupit ang mga Fajardo sa kanya. At bago sa kanya na mismong chairman pa na si Don Roberto ang mabait sa kanya. Gayunpaman, ipinagsawalang bahala niya na lang yun. Isang araw, pagkatapos ng check-up ni Marian, dumaan siya sa isang coffee shop. Makikipagkita siya sa kaibigang si Rina. Nagtataka kasi ito kung nasaan na siya. Mabait si Rina at galing sa mayamang pamilya. Ang pamilya nito ang dahilan kung bakit siya nakapagtapos ng pag-aaral. Marian! Boses yon ni Rina. Napatingin siya at agad na tumayo. Rina! Grabe ka! Sabi nito sabay yakap sa kanya. Bigla ka nalang nawala. Walang tawag, walang text, walang kahit ano. Akala ko may nangyari na sa'yo. Pasensya na, sagot ni Marian. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Umupo sila sa harap ng isa't isa. Umorder si Rina ng kape. Si Marian naman ay kumain ng chocolate cake. Tinitigan siya ni Rina mula mukha hanggang leeg. Pababa sa katawan niya na parang may hinahanap. Wait! Dahan-dahang sabi nito. May iba sa'yo. Napahawak si Marian sa kanyang tiyan. Medyo nagkalaman ako. Nanlaki ang mata ni Rina. Huwag mong sabihing buntis ako. Deretsahang sabi ni Marian. Okay, sabi nito pagkatapos ng ilang segundo. Sino? Wala akong kilalang boyfriend mo Bakit ka buntis? Napabuntong hininga si Marian. Si Ethan? Ethan? Ulit ni Rina at bahagyang nawala ang saya sa mukha nito. Si Ethan? O si Ethan Fajardo na boss mo? Tumango siya. Oo, boss ko na apo ng chairman. Pasensya ka na, hindi ako nagkwento sa'yo. Matagal nang kami ni Ethan pero secret lang yon. Kasi nga guguluhin ako ng mga Fajardo nun kapag nalaman nila. Pero ngayong buntis na ako, walang choice kundi tanggapin nila to. Napaupo ng mas maayos si Rina. Marian, seryoso ka ba? Hindi ako magbibiro ng ganito, sagot niya at pilit nang umiti. Totoong buntis ako at si Ethan talagang ama? Natahimik ulit si Rina. Batid ni Marian na kilala nito si Ethan. Pareho lang naman ang mundong ginagalawan ng mga ito. Kailan pa? Tanong nito. Matagal na, sagot ni Marian. Pero sinikreto namin, napailing si Rina. Hindi mo man lang sinabi sa akin, wala kang nabanggit at ngayon. Nasa mga Fajardo na ako, sagot ni Marian. Nasa ancestral house na nila ako. Doon daw ako para matugunan ang mga pangangailangan ko at maalagaan habang nagbubuntis ako. Marian? Sabi ni Rina at seryoso ng mukha. Tanggap ka ba nila? Hindi agad siya nakasagot. Napatingin siya sa kanyang kaibigan na para bang alam talaga nito ang estado niya roon. At sapat na ang katahimikan niya para maintindihan ni Rina ang sagot. Hindi, mahina niyang sabi. Hindi ka tanggap ng mga Fajardo, di ba? Tumango si Marian.
Hindi, live-in partner lang kami ni Ethan. Ayaw nila kaming ipakasal. Ayaw nila akong maging parte ng pamilya nila kasi galing ako sa wala. Wala akong mayamang angkan katulad nila. Napatakip ng bibig si Rina. Nalulungkot ako para sa'yo. Bakit mo naman kasi pinatulan si Ethan? Hindi mo dapat pinagsisiksikan ang sarili mo sa kanya at sa pamilya nila. Medyo natigilan si Marian sa mga ginamit nitong salita. Parang iba ang dating. O masyado lang siyang nag-overthink at sensitive dahil sa kanyang pagbubuntis. Para sa kanila, patuloy ni Marian. Isa lang akong mahirap, walang apelido, walang maipagmamalaki. Kaya naiintindihan ko kung hindi nila ako matanggap. Pero okay lang yun sa akin. Basta kilalanin nila ang anak ko at nasa tabi ko si Ethan. Okay lang yun. Nararamdaman ko naman na mahal ako ni Ethan. Wala lang talaga siyang magawa sa gusto ng pamilya niya. Pero pakiramdam ko, kung may choice lang siya, paninindigan niya kami ng anak ko ng buong buo. Mahal ka niya pero hindi ka niya kayang pakasalan? Tanong ni Rina at matapang na nakatingin sa kanya. Tahimik si Marian, alam niyang pinaniniwalaan niya lang ang kanyang sarili. Medyo na-offend lang siya na natutumbok ni Rina ang mga bumabagabag sa kanya. Mahal niya ako sa paraan na kaya niya, sagot niya na lang sa huli. Pinanindigan niyang bata, hindi niya kami iniwan, sapat na sa akin yon, hindi na ako maghahangad ng iba, Rina. Pero hindi ka rin niya kayang ipaglaban ng buo, aminado nitong sabi. Hindi siya lumaban ng sinabi ng mga Fajardo na walang kasal sa pagitan yung dalawa. Napabuntong hininga si Marian. Rina, alam ko naman. Alam kong delikado ang sitwasyon ko. Alam kong pwedeng hindi ito humantong sa kung ano ang inaasahan ko. Natatakot ka ba? Tanong pa nito. Tumango si Marian. Oo, sobra. Kung ganon, bakit ka pa pumayag? Mahigpit na hinawakan ni Marian ang kanyang kutsara. Dahil may anak ako, ayokong ipagkait sa kanya ang buhay na pwede niyang matamasa dahil lang hindi ako matanggap ng pamilya ng nakabuntis sa akin. Kung kikilalanin naman ang anak ko, walang problema sa akin yon. Naranasan ko ng maging mahirap, as in sobrang hirap. Ayokong maranasan yun ng anak ko. Kahit ako nang mag-compromise, okay lang talaga sa akin. Rina, naniniwala rin ako sa pagmamahal sa akin ni Ethan at alam ko na balang araw ay aayon din sa amin ang tadhana. Napatingin si Rina sa kanyang tiyan. You're so unbelievable. Nagsettle ka lang sa ganyan? Oo, kasi itong binibigay sa akin ng pagkakataon, Rina. Hindi ko alam kung ano ang magiging dulo nito. Patuloy pa ni Marian. Hindi ko alam kung kailan ako mawawala sa lugar na yon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatiling pwede sa buhay nila. Pero alam ko na ano man ang mangyari, ipaglalaban ko ang anak ko. Kung kailangan kong lumaban mag-isa, lalaban ako. Kung kailangan kong magsimula ulit, gagawin ko. Basta may maayos na buhay lang ang anak ko. Hinawakan ni Rina ang kamay niya. Hindi ka nag-iisa. Pwede kang humingi ng tulong sa akin. Napangiti si Marian. Salamat. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, medyo napanatag ang kanyang kalooban. Marami talagang bumabagabag sa isip niya. Wala siyang ibang malapitan. Wala siyang ibang makausap, kaya laking tulong sa kanya ang makausap ang kaibigan na si Rina. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nagbago ang katawan ni Marian. May bahagya ng umbok ang tiyan niya ngayon. Hindi pa malaki pero sapat na para hindi na yun maikubli ng maluwag na damit. Tuwing umaga, bago siya bumaba ng kama, automatic ko na ang paghaplos niya sa tiyan. Malapit na tayong magkakilala, anak. Bulong niya minsan sa sarili at may munting ngiti sa mga labi. Ngunit sa kabila ng pagbabagong yon, may isa pang bagay na unti-unti niyang nararamdaman. Ang panlalamig ni Ethan. Noong una, hindi niya pinapansin. Sinabi niya sa sarili na normal lamang yon. Mas lumaki ang responsibilidad ni Ethan sa kumpanya. Mas dumami ang meeting, mas humaba ang oras sa opisina. Naiintindihan niya yon at pilit niya yung inuunawa. Isang gabi, naglakas loob siyang lumapit. Ethan, mahina niyang tawag at nakatagilid dito. Hindi ka ba pagod? Pagod na.
Sagot nito at hindi man lang siya tiningnan. Maaga pa ako bukas. Lumapit pa siya at inilagay ang kamay sa dibdib nito. Miss na kita. Nanigas ang katawan ni Ethan. Marian, hindi ngayon. Pagod talaga ako. Next time na lang ah. Umatras siya kaagad. Okay. Sorry. Humiga siyang muli at tumalikod dito. Nilunok niya ang biglang kirot sa dibdib pero tahimik pa rin siyang lumuha. Ngunit hindi yun minsan. Tuwing siya ang nag-aaya, isang haplos, isang yakap, isang halik, palaging may dahilan si Ethan. Ayaw mo na ba sa akin? Hindi niya napigilang itanong. Napalingon sa kanya si Ethan. Hindi, ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Pagod lang talaga ako. Mabilis niyang pinunasan ang tumulong luha. Bakit kasi ang lamig-lamig mo na? Hindi ka naman dating ganyan. Dati ang sweet mo naman sa akin. Ngayon parang ayaw mo na akong hawakan. Ayaw mo na ba sa akin kasi medyo tumataba na ako at lumalaki ng tiyan ko? Hindi. Bumuntong hininga si Ethan at hinalikan siya ng paulit-ulit. Sorry, babawi ako. Pasensya na. Ang dami ko lang talagang ginagawa. Marahan na lang siyang tumango. Kumalma na siya sa init ng yakap nito at sa paulit-ulit na halik. Kaunting lambing lang naman ang gusto niya. Kapag wala ito sa bahay, para siyang naglalakad sa alambre dahil sa mga fajardo. Kapag umuuwi lang ito, doon lang siya nagiging payapa at panatag ang puso. Yun nga lang, hindi niya mapigilang maghinala. May ibang babae kaya si Ethan? Isang hapon, kumatok ang kasambahay sa pinto ng kwarto niya. Ma'am Marian, magalang na sabi nito. Ipinapatawag ho kayo ni Don Roberto. Merienda raw po kayo sa hardin. Saglit siyang nag-alinlangan pero tumango pa rin. Sige, bababa na ako. Maaliwalas ang hardin, tahimik, luntian at puno ng bulaklak na inaalagaan ng mga hardinero araw-araw. Nakaupo na si Don Roberto sa isang maliit na mesa sa lilim ng puno ng akasya. At may merienda na naroon na nakahain. Halika, Marian, sabi nito nang may ngiti. Maupo ka. Umupo si Marian sa tapat nito. Salamat po. Tumataba ka na. Biro ng matanda pero may kakaibang titig sa mga mata nito. Maganda ang pagbubuntis sa'yo. Mas lalo kang gumaganda at nagliliwanag ang mukha mo. Napangiti siya ng bahagya. Salamat po. Maselan ka pa rin ba? Tanong nito. Opo, minsan po. Napatango si Don Roberto. Kumakain ka ba ng maayos? Opo. Habang nag-uusap sila, napansin ni Marian ang tingin ni Don Roberto. Mas matagal, mas mabigat, at parang hindi lang ang mukha niya ang tinitingnan nito, kundi ang kabuuan niya. Pinilit niyang huwag mag-isip ng masama. Marian, biglang sabi ng matanda. May itatanong ako sa'yo. Po? Napangiti ito. Gusto mo bang maging isang fajardo? Nanlaki ang mga mata niya. Po? Matagal na kitang pinagmamasdan. Patuloy ni Don Roberto. Bago pa maging kayo ni Ethan nakikita na kita sa opisina. Hindi siya makasagot. Parang may buhol sa lalamunan niya. Akala ko noon isa ka lang sa gabal. Pero mali pala ako. Dugtong pa ni Don Roberto. Naramdaman ni Marian ang pag-asa na matagal niyang kinikimkim na biglang umangat sa dibdib niya. Iniisip niya na papayag na ang mga ito na pakakasalan na siya ni Ethan. Don Roberto, mahina niyang sabi. Kung tungkol po ito sa amin ni Ethan, Hindi. Putol nito. Hindi tungkol kay Ethan. Tungkol ito sa akin, Marian. Sarili ko ang aking tinutukoy. Parang may humila sa kanya pababa. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na niya maitago ang pagkabigla. Alam mo, si Ethan, hindi pa man siya pinapanganak sa mundo. Napagkasundo na siya sa ibang babae. Mahalaga yun sa pamilya namin. Pero dahil nandyan ka, ikaw ang iniisip niya. Kaya para hindi ka na niya problemahin ako nang bahala sa'yo. Pakakasalan kita. Diretsong sabi ni Don Roberto.
Ako ang aako sa bata. Magiging pahardo ka. Ikaw ang magiging ginang ng pamilyang ito. Ikaw ang masusunod at magiging asawa ko. Matagal na kitang gusto, Marian. Naunahan lang ako ng aking apo. Sana ay mapagbigyan mo ko. Parang huminto ang mundo ni Marian. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi sa kanya ni Don Roberto. Nanginginig pa nga ang mga kamay niya na nakapatong sa kanyang tiyan. Hindi po. Mabilis niyang sagot at halos mapaatras sa upuan. Hindi po pwede yan. Ayoko po. Kung gusto niyo pong ipakasal sa iba si Ethan, wala po akong magagawa ron kung hindi ako ang piliin niya. Basta kikilalanin niya lang po ang anak ko. Pero ang inaalok niyo po sa akin, hindi ko matatanggap yan. Tumayo si Don Roberto. Lumapit ito sa kanya. Bakit ang hindi? Anong pinagkaiba? Giginhawang buhay mo sa akin. Mas kaya ko pang ibigay ang mga gusto mo kaysa kay Ethan. Hindi naman po pera ang habol ko kay Ethan. Mahal ko po siya kaya ko siya pinatulan. Siya rin po ang ama ng aking anak. Sagot niya at mariing umiling. At hindi ko po kayo mahal. Pasensya na po pero ang tandaan niyo na po para sa akin. Hindi rin po maganda na ang ama ng anak ko ay ang apo ninyo tapos ginugusto ho ninyo ako. Hindi mahalaga ang pagmamahal. Malamig na sabi ni Don Roberto. Mahalaga ang seguridad para sa iyo at para sa anak mo. Ito na ang pinakamagandang alok na maibibigay ko sa iyo, Marian. Kung tutuusin ay napakaswerte mo. Ayaw mo bang masunod dito? Kapag asawa kita, hindi ka mamaliitin ng kahit na sino sa pamilya ko. Ibibigay ko sa iyo lahat. Pakasalan mo lang ako. Muling umiling si Marian. Para sa kanya, nababaliw na ang lolo ni Ethan. Hindi siya makapaniwala na may ganoong pagtingin ang matanda sa kanya. Ilang sandali pa ay lumapit pa ito. Masyadong malapit at hinawakan pa siya sa braso. Bitiwan niyo po ako, singhal ni Marian. Hinawakan ni Don Roberto ang braso niya. Hindi marahas pero sapat para manigas siya sa takot. Huwag kang matakot, sabi nito. Mas magiging maayos ang buhay mo sa akin. Sinubukan niyang kumawala. Huwag po. Pero lumapit ang mukha nito sa kanya. Sa bandang pisngi at bumaba pa sa leeg. Sige na, Marian. Matagal na kitang gustong gusto. Kailangan kitang makuha. Napahiyaw si Marian. Tama na po. Sa natitirang lakas niya, itinulak niyang matanda at tumakbo papalayo. Hindi na siya lumingon pa. Dumiretso siya sa loob ng bahay, paakit ng hagdan hanggang sa kwarto niya. Isinara niya ang pinto at isinara ang lahat ng lock. Doon siya bumagsak sa sahig, yakap ang tiyan, habang nanginginig ang buong katawan. Okay lang, paulit-ulit niyang bulong sa sarili at sa batang dinadala niya. Okay lang tayo. Hindi siya lumabas, hindi siya kumain, hindi siya sumagot sa kumakatok na kasambahay. Hihintayin ko si Ethan, sabi niya. Sasabihin ko sa kanyang ginawa ng lolo niya. Siyang kailangan ko ngayon. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi naman sumasagot. Kaya napaiyak na lang si Marian. Ethan, umuwi ka na please. Natatakot na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang medyo mahimasmasan, dinampot niyang muli ang cellphone. Tinawagan niya si Rina. Isang ring pa lang ay sinagot na nito. Hello, Rina. Marian, agad na tanong ng kaibigan. Okay ka lang ba? Bakit parang... Rina, garalgal ang boses na putol niya. Kailangan kita. Kailangan ko ng kausap. Anong nangyari? Seryoso na ang tono nito. Umupo si Marian sa gilid ng kama. Si Don Roberto, kanina sinamahan niya akong magmerienda sa hardin. Maayos naman sa umpisa. Tinanong niya ako tungkol sa pagbubuntis ko. Tapos bigla niya akong tinanong kung gusto ko bang maging isang fajardo. Aha? Gulat na tanong ni Rina. Akala ko, nanginginig ang boses ni Marian. Akala ko papayag na silang ipakasal ako kay Ethan. Pero ako ang inalok niyang pakasalan? Ano? Halos pasigaw na tanong ni Rina.
Sabi niya, siya na lang daw ang aako sa bata. Siya raw ang magiging asawa ko. Patuloy ni Marian, may halong takot at pandidiri sa tinig. Hinawakan niya ako, Rina. Muntik niya na akong halikan. Napamura si Rina. Marian, umalis ka riyan. Ngayon na. Tumakbo ako, sabi ni Marian. Nandito ako sa kwarto. Hindi ako bababa o lalabas hanggang wala si Ethan. Good. Mabilis na sabi ni Rina. Makinig ka sa akin. Kailangan mong umalis dyan. Magugulo lang ang buhay mo sa mga Fajardo na yan. Hindi ako pwedeng bastang umalis. Umiiyak na sabi ni Marian. Paano ang anak ko? Paano si Ethan? Ethan? Tumaas ang boses ni Rina. Marian, wake up! Ano sa tingin mo ang magagawa niya? Siyang ama, giit ni Marian. Kailangan yung malaman, saka ako magdedesisyon kapag alam ko na ang desisyon niya. At pagkatapos, tanong ni Rina ng diretso. Sa tingin mo, pipiliin ka niya laban sa buong pamilya niya? Laban sa lolo niya? Natahimik si Marian habang tumutulo ang mga luha. Baka ang gawin pa, isang tabi ka niya. Kunin lang ang bata. May pera sila, may kapangyarihan sila. Sabi pa ni Rina na nagpahina ng kalooban niya. Parang may humigpit sa dibdib ni Marian. Yun mismo ang kinatatakutan niya. Pero hindi niya na talaga alam kung ano ang gagawin. Tutulungan kita, mariing sabi ni Rina. May mga lugar kami. May mga tao ang pamilya namin. Kaya kitang itago. Ikaw at ang anak mo. Basta umalis ka na dyan. Huwag ka nang magpapakita pa sa kanila. Napapikit si Marian. Natatakot ako. Mahal ko rin naman si Ethan. Mas matatakot ka kapag nanatili ka. Sagot ni Rina. Marian, hindi ka ligtas dyan. Matagal na katahimikan ang sumunod. Tanging paghikbi ni Marian ang maririnig. Hindi siya makapagdesisyon ng tama. Naguguluhan talaga siya. Hihintayin ko si Ethan, mahina niyang sabi sa wakas. Marian, kailangan kong subukan, giit niya pa. Kailangan niyang marinig mula sa akin. Napabuntong hininga si Rina. Kung yan ang pipiliin mo, pero kung may mangyari, aalis ako, pangako ni Marian. Kapag naramdaman kong hindi niya ako kayang ipagtanggol, aalis ako at hindi na magpapakita sa kanilang lahat. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Marian sa paligid ng kwarto. Ang mga damit na binili ng mga Fajardo. Ang kama na hindi niya kailanman tinuring na sa kanya. Ang salamin kung saan araw-araw niyang tinitingnan ang sarili. Kailangan kong maging handa. Hindi ko alam ang gagawin nila sa akin ngayon at kung sakaling lumabas ng anak ko. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang cabinet. Kinuha niya ang pinakamahalagang gamit. Mga dokumento, kaunting damit, gamot at ultrasound copy. Habang nag-iimpake, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya maiwasang isipin. Kung hindi ako pumayag, ilalayo ba nila ang anak ko? Isinara ni Marian ang bag at isinukbit sa balikat. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang pinto ng kwarto. Tahimik pang hallway. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ngunit pagdating niya sa ibabang palapag, huminto siya bigla. Nasa sala ang mga Fajardo. Sa postura ng mga ito, parang nagkakagulo sa labas. Galing din ang mga ito sa labas at mukhang may susugurin. Sa kanya napagtanto na siya pala yun. Saan ka pupunta? Malamig na tanong ni Emilio at tinitigan ang kanyang bag. Napalunok si Marian. May lalakarin lang po sana ako. Na may dala kang gamit? Tanong ni Veronica nang may panunuya. Mukhang hindi yan simpleng lakad. I told you, siyang may gawa nun kay Lolo. Hinawakan ni Celestina ang braso niya. Hindi ka pwedeng umalis. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Nanlamig ang buong katawan ni Marian. Bakit po? Ano po bang sinasabi niyo? Wala po akong ginagawang masama. Patay na ang papa. Malakas na sigaw ng ina ni Ethan at malakas siyang sinampal. Natagpuan siya sa garden na wala ng buhay. Anong ginawa mo sa kanya? Parang may sumabog sa ulo ni Marian. Imposible. Kausap niya lamang kanina ang matanda. Wala siyang ginawang masama rito.
Si Don Roberto pa nga ang gumawa ng masama sa kanya. Hindi, nanginginig niyang sabi. Hindi po yan totoo. Wala po akong ginawa sa kanya. Ikaw ang huling kasama niya. Malamig na dugtong ni Celestina. At pagkatapos nun, bigla kang naglak sa kwarto mo. Ngayon, aalis ka na may dala kang bag? Tumatakas ka lang habang si Papa wala ng buhay. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Hindi siya makatingin sa mga Fajardo. Wala siyang kasalanan. Hindi niya alam kung anong nangyari. Anong gagawin kay Lolo? Tanong ng kapatid ni Ethan na si Veronica. Hindi maasikaso dahil pinatay si Lolo. Kailangan pa imbestigahan. Kailangan malaman na pinatay ng babaeng yan si Lolo. Mamamatay tao? Hindi. Malakas na sigaw ni Marian. Hindi ko magagawa yon. Wala akong ginawang masama. Hindi po ako. Wala po akong ginawa. Talaga? Tanong ni Emilio. At bakit ka tatakas kung wala kang ginawang masama? Tatakas ka so that means guilty ka. Hindi ako tumatakas. Sigaw ni Marian at napahawak sa tiyan. Natakot lang ako. So ano? Saan ka natakot? Tanong ni Veronica at may ngiting mapanupil. Sa konsensya mo? Just say it. Pinatay mo si Lolo. Wala po akong kasalanan. Umiiyak na sigaw ni Marian. Hindi ko siya sinaktan. Enough! Mariing sabi ni Emilio. Hanggang hindi dumarating ang mga otoridad, hindi ka aalis dito. Tawagan niyo si Ethan. Kailangan niyang malaman ang ginawa ng babaeng dinala niya sa pamamahay na to. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Please, buntis po ako. Wala po akong ginawang masama. Malinis po ang konsensya ko. Parang gumuho ang mundo ni Marian. Wala si Ethan, wala siyang kakampi. Walang makikinig. Hindi pa nga siya sigurado kung makikinig ba talaga at maniniwala ito kapag nalamang wala na ang chairman. At sa loob ng malaking bahay ng mga Fajardo, sa gitna ng mga matang puno ng galit at pagdududa, unti-unting naunawaan ni Marian na hindi lang ang kalayaan niya ang nakataya, pati na rin ang buhay niya at ng kanyang anak. Dumating si Ethan halos hating gabi na. Narinig ni Marian ang pagbukas ng pintuan sa ibaba, ang mabilis na yabag, ang magulong boses. Nakaupo siya sa sofa, binabantayan ng dalawang kasambahay na parang kriminal na hindi dapat pakawalan. Namamagana ang mga mata niya sa kakaiyak. Pumasok si Ethan sa sala. Diretso ang tingin nito sa pamilya. Anong nangyari? Hingal nitong tanong. Bakit ako tinawagan na... Patay na si Papa. Putol ni Celestina. Naniga si Ethan. Ano? Halos pabulong nitong sabi. Natagpuan sa hardin. Dugtong ni Emilio. At yang si Marian na ang huling kasama. Sabay-sabay na napatingin kay Marian ang mga Fajardo. Unti-unting lumingon si Ethan sa kanya. Sa mga mata nito, wala siyang nakita na takot. Wala ring pag-aalala. Hindi pa nito tinatanong pero nakita niya na ang galit sa mukha ni Ethan. Ethan, bulong ni Marian at tumayo agad. Hindi ko ginawa. Please, maniwala ka sa akin. Hindi ito lumapit. Nanatili itong nakatayo. Parang may distansyang biglang lumaki sa pagitan nila. Kasama mo siya? Tanong nito. Oo, pero wala akong ginawa sa kanya. At patay siya pagkatapos? Putol nito. Hindi ko siya sinaktan. Umiiyak niyang sabi. Umalis ako dahil... Dahil ano? Mariin itong tanong. Natigilan siya. Hindi niya masabi. Hindi niya kayang sabihin sa harap ng pamilya nito ang tangkang ginawa ni Don Roberto. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang madidiin sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Akala ko kahit papano'y mapagkakatiwalaan kita. Mahina ngunit puno ng puot na sabi ni Ethan. Parang may sumaksak sa dibdib niya. Ethan, please. Pagmamakaawa ni Marian. Tingnan mo ako. Hindi ko kaya yon. Buntis ako sa anak mo. Wala akong dahilan para patayin ang lolo mo. Hindi ko kayang gawin yon. Enough! Sabi ni Emilio. Tinawag na namin ang mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Ethan,
Hindi siya tiningnan nito at doon niya naintindihan na wala na siyang kakampi sa mga oras na yon. Dinala siya sa presinto na parang isang kriminal. Sa interrogation room, paulit-ulit niyang sinabi na wala akong kasalanan, hindi ko siya pinatay, umalis ako dahil natakot ako. Bakit ka natakot? Tanong ng investigador. Tahimik siya, hindi pa rin niya kayang sabihin. Hanggang sa naging person of interest si Marian at kalaunan ay naging prime suspect sa kaso ni Don Roberto. Nagkaroon siya ng abogado, si Attorney Salcedo na galing sa gobyerno. Makinig ka sa akin. Sabi nito sa unang pagkikita nila. Masama ang kaso mo, pero hindi imposible. Wala akong kasalanan, ulit ni Marian. Totoo man o hindi, Sagot ng abogado. ang mahalaga ay mapatunayan natin. Kailangan natin ng testigo. Sa korte, tuwid ang likod ni Marian. Para sa anak niya, para sa sarili niya at para kay Ethan, lalaban si Marian. Tuwing nakikita niya ito sa kabilang panig ng silid na malamig ang mukha at walang emosyon, may parte sa kanya na umaasang makikita nito ang totoo. Makikita nito na hindi niya kaya yon. Pero hindi. Sa bawat tingin nito sa kanya, may bahid ng pagkamuhi. Isa-isa ang mga testigo, mga kasambahay, security, mga doktor, lahat naglalatag ng oras, galaw at posibleng motibo. Hanggang sa tinawag ang pangalan na hindi niya inaasahan. Rina Velasco. Naniga si Marian. Lumakad si Rina papunta sa witness stand at hindi siya tiningnan. Miss Velasco, sabi ng prosecutor, may sinabi ba sa inyo ang akusado bago mamatay ang biktima? Tumingin muna sa kanya si Rina bago sumagot. Opo, parang bumagsak ang mundo para kay Marian. Ano yon? Sinabi niya sa akin, tuloy ni Rina, na tinangka siyang halikan ni Don Roberto. Natakot siya at galit siya. Umugong ang bulungan sa korte. At sa tingin mo, Dagdag ng prosecutor. maaari itong maging motibo sa pagpatay niya kay Don Roberto? Hindi makahinga si Marian. Hindi yon kasinungalingan. Pero alam niyang yon ang magpapahina sa kanyang kaso. Pagkatapos ng hearing, nanginginig siyang lumabas ng courtroom. Naghihintay si Rina sa hallway kaya lumapit siya roon. Bakit mo sinabi yon? Paos niyang tanong. Huminga si Rina ng malalim. Sinabi ko lang ang totoo. Sa kalaban mo sinabi? Sigaw ni Marian. Alam mong sisirain niya ng kaso ko. Hindi ako nagsinungaling. Bait-baitan ka pa? Umiiyak niyang sigaw. Alam mong gagamitin nila yon laban sa akin. Akala ko kaibigan kita, pero ngayong nasa sitwasyong ganito ko ngayon, mas lalo mo lang pinalala ang problema ko. Marian, kaibigan kita. Sigaw niya rito. Pinagkatiwalaan kita. Mas lalong kailangan kong magsabi ng totoo. Sigaw pabalik ni Rina. Kung itinago ko yon, ako ang magiging sinungaling. Napaatras si Marian habang nanginginig. So, naniniwala ka na ako ang pumatay kay Don Roberto? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Pinahirapan mo ako. Mas lalo mo akong dinidiin sa kasalanan na wala naman akong ginawang masama. Sinusubukan kitang iligtas, sabi ni Rina. Kung mapapatunayan na may nangyari sa inyo, lalabas na may ibang anggulo ang kaso. Hindi yun ang nakita nila, sagot ni Marian. Ang nakita nila may motibo ko. Alam na alam mo yan sa sarili mo. Huwag mo akong paikutin ng ganito, Rina. Saglit silang natahimik na dalawa. Tanging hingal nila ang maririnig. Ayokong magsinungaling. Mahinang sambit ni Rina bago siya tinalikuran. Napaupo na lang siya habang umiiyak. Sinapo niya ang kanyang tiyan at parang doon na lamang kumukuha ng lakas. Okay lang, bulong ni Marian. Kapit lang tayo. Stress, takot, galit, pagkakanulo. Pero sa gitna ng lahat, hindi siya pwedeng bumigay. Kailangan niyang kayanin para sa batang kanyang dinadala. Kahit buong mundo ang maniwalang mamamatay tao siya, mananatili siyang nakatayo dahil siya na lang ang mayroon ang anak niya. Parang naging masikip ang sumunod na hearing.
Masikip ang courtroom. Masikip ang dibdib ni Marian. Masikip ang paghinga niya habang nakaupo sa tabi ng abogado. Tuwing gumagalaw ang bata sa loob niya, parang paalala na kailangan niyang manatiling matatag. Huminga ka. Bulong ni Attorney Salcedo. May sorpresa ako sa'yo ngayon. Napalingon siya. Ano po? Ngumiti lang ang abogado. Magtiwala ka. Hindi siya sanay makarinig ng ganoong salita. Magtiwala. Parang napakalayo na noon sa buhay niya nitong mga nakaraang buwan. Next witness, sabi ng hukom. Isang babae ang dahan-dahang lumakad papunta sa witness stand. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Lita? Isa sa mga matagal na nagtatrabaho sa mga Fajardo si Lita. Tahimik, mabait, at isa sa iilang taong hindi siya tinrato na parang salot. Nanikip ang dibdib niya. State your name, sabi ng prosecutor. Lita Ramos, nanginginig na sagot ng babae. Ano ang kaugnayan mo sa pamilya Fajardo? Kasambahay ho, 16 na taon na. Tumaas ang mga kilay ng prosecutor. Bakit ka narito ngayon? Napahawak si Lita sa gilid ng witness stand. Nanginginig ang kamay nito. Gusto ko pong magsabi ng totoo. May nakita po ako nung araw na namatay si Don Roberto. Parang tumigil ang mundo ni Marian. Objection! Agad na sabi ng prosecutor. Late disclosure. Your Honor, putol ni Attorney Salcedo. May bagong ebidensya kaming ipipresenta kasabay ng testigo. Napatingin ang hukom. Proceed. Nilabas ng abogado ang isang maliit na USB. Security footage po ito mula sa service entrance ng bahay ng Fajardo. Parang may kuryenteng dumaloy sa silid. Nagplay ang video sa screen. At doon, lumitaw ang hardin. Lumabas sa frame si Don Roberto. Ilang segundo lang, may isa pang aninong sumunod. Walang iba kundi ang driver nito. Hindi malinaw ang audio, pero malinaw ang galaw. Mainit na pagtatalo. Pagkatapos, isang marahas na tulak at bumagsak si Don Roberto. Tumama ang ulo ng matanda at hindi na gumalaw. May sumigaw na lalaki sa likod. Hindi totoo yan! Pero malinaw ang video. Malinaw ang mukha ng driver. Malinaw ang ginawa nito at mas malinaw na inosente siya sa lahat ng yon. Umiiyak na si Lita habang nagsasalita. Matagal ko pong itinago. Natakot ho ako. Sinabi ng driver na papatayin niya ako kung magsasalita ako. Pero hindi ko na ho kaya. Wala akong kasalanan si Ma'am Marian. Parang may biglang pumutok sa dibdib niya. Hindi siya makahinga. Hindi siya makaiyak hanggang sa sinabi ng hukom. The charges against the accused are dismissed pending full investigation of the new suspect. At doon siya tuluyang bumigay. Napahagulgol si Marian. Hinawakan siya ni Attorney Salcedo. Tapos na. Malaya ka na. Paulit-ulit niyang iniling ang ulo habang umiiyak. Salamat. Salamat. At sa labas ng courthouse, binulag siya ng araw. Parang matagal siyang nabuhay sa dilim. May mga reporter at may mga kamera. Ma'am Marian, anong masasabi niyo? Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Gusto niya lang huminga. Gusto niya lang maramdaman ang hangin na walang rehas ng pagdiin sa kanya sa kasalanang yon. Lumapit si Lita na umiiyak pa rin. Patawad ho kung natagalan. Yumakap si Marian dito ng mahigpit. Hindi ka nahuli. Iniligtas mo ko. Salamat. Bulong niya rito. Hinintay ni Marian na lalabas ang pamilya Fajardo na may magsasabi ng kahit ano. Isang sorry, isang tingin at isang pagkilala. Pero wala siyang natanggap. Isa-isa lang lumabas sa kabilang gate ang mga ito na may mga bodyguard. Hinanap ng mata niya si Ethan pero wala ito roon. Hindi ito dumating. Mas masakit pa yon kaysa sa lahat. Nasaan si Ethan? Bakit hindi siya pumunta sa hearing? Tanong niya kay Lita. Napabuntong hininga ito. Nasa business trip po siya, Ma'am Marian. Yun po ang pagkakaalam ko. Ilang araw na po kasi siyang hindi umuwi ng mansyon. Tumango na lang si Marian.
Sige, pupuntahan ko na lang siya sa ibang araw. Kailangan ko siyang makausap. Magpapahinga muna ako sa lahat ng to. Masyado akong stress sa mga nangyari. Salamat talaga, Lita. Sumakay siya sa taxi pa uwi. Nang makarating sa kanyang apartment, napahinga siya ng malalim. Sa wakas, nakalaya na siya mula sa mga akusasyon laban sa kanya. Nang makapag-ipon ng lakas, nagdesisyon si Marian na bumalik sa ancestral house ng mga Fajardo. Tahimik ang biyahe pabalik sa mansyon. Pagdating niya sa gate ay kinilala siya agad ng mga gwardya. May bahagyang gulat sa mukha nito pero pinagbuksan pa rin siya. Ma'am, kayo po pala. Opo, wala pa akong kasalanan. Nandiyan naman po si Ethan, 'di ba? Tanong niya rito. Opo. Parang kakaibang pakiramdam nang pagpasok niya ulit sa bahay na yon. Dati, kahit malamig ang mga tao, iniisip niyang pansamantala lang ang lahat. Na balang araw ay matatanggap rin siya ng mga ito. Magiging parte rin siya ng pamilya. Ngayon, bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay parang paalala na isa siyang bisita sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Sa may hagdan, nakita niya si Lita. Napahinto ang kasambahay at nanlaki ang mga mata. Ma'am Marian, ngumiti siya ng bahagya. Hello, Lita. Lumapit agad ito. Ma'am, okay ka lang po ba? Kumusta ho kayo? Ang baby. Okay kami. Putol niya ng marahan. Hinaplos niya ang sariling tiyan. Nandito ba si Ethan? Napahinto si Lita. Parang may gusto itong sabihin pero hindi mailabas. Opo, nasa kwarto ho. May kakaibang bigat sa boses nito. Napansin niyo ni Marian. Bakit, may problema ba? Umiling si Lita pero hindi kumbinsido ang mukha. Ma'am, baka... Aakyat ako, sabi niya. Hindi na siya naghintay ng sagot. Bawat hakbang sa hagdan ay bumibigat. Parang may kung anong malamig na bagay na dahan-dahang gumagapang sa likod niya. Huminto siya sa harap ng pinto. Binuksan niya ang pinto at parang huminto ang kanyang mundo. Parang may nagbuhos ng yelong tubig sa buo niyang katawan. Ethan! Halinghing ng isang babae na sinagot naman ng ungol ni Ethan. Nandoon ang ama ng anak niya kasama si Rina. Magkadikit at sarap na sarap sa ginagawa. Nagulat ang mga ito at agad na napabalikwas nang makita siya. Gulo ang damit ng mga ito at habol pang hininga. Sumabog ang boses niya. Anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Ethan habang isinasara ang botones ng pantalon. Hindi na nakapagpigil si Marian at sumugod na sa mga ito. Pinaghahampas niya si Ethan gamit ang kamao, ang palad at kahit anong pwede niyang ipanghampas. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas. Walang hiya ka? Sigaw niya rito. Walang hiya ka? Pinagbintangan niyo ako sa kaso na hindi ko ginawa. Hinarap kong lahat ng yon. Yun naman pala, nung bababae ka rito, may pinalit ka na agad sa akin. Kaya pala kahit magmakaawa ako na paniwalaan mo ko, hindi mo ginawa dahil may babae ka. Marian, tumigil ka. Pilit siyang inawat ni Ethan. Tinulak niya ito. Rina? Napalingon siya sa kaibigan. Ikaw? Hanggang dito ba naman? Akala ko ang pagtistigo mo na ang pinakamalala mong ginawa. Pero may mas isasahol ka pa pala. Oo, at malaki ang utang na loob ko sa iyo at sa pamilya mo. Pero wala kang karapatan na saktan ako ng ganito. Mga agaw ka. Tumaas ang mga kilay ni Rina. Marian, wala akong inagaw sa'yo. Ikaw tong sumisiksik sa mundong hindi naman para sa'yo. Ako pa? Tili niya. Sino bang buntis ngayon? Hindi ba't ako? Ano, porke mayaman ka? Wala akong karapatang tawagin kang makati at malandi. Boyfriend ko ang inahas mo. Ama ng anak ko ang pangalan na inuungol mo. Walang hiya ka? Parang pumutok ang ulo niya sa galit. Kaibigan kita. Ikaw ang tinawagan ko. Ikaw ang umintindi sa akin tapos ganito? Napailing si Rina. Ang walang kwenta ng usapan na to? Tumahimik ka? Bakit? Sa tingin mo may class ka dahil sa ginawa mo?
Mayaman ka pero basurang ugali at pagkatao mo. Humihingal si Marian. Nanginginig ang buo niyang katawan habang umiiyak. Habang dinudurog ang buhay ko, ikaw ang kasama niya sa kama. Enough! Malakas na sigaw ng ina ni Ethan. Pumasok sa kwarto ang mga magulang ni Ethan. Nanlaki ang mga mata ni Celestina sa gulo ng eksena. Anong kahihiyan to? Tanungin mo ang anak mo. Balik ni Marian. At sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang sampal. Napaling ang mukha ni Marian. Parang umikot ang paningin niya sa malakas na sampal ng ina ni Ethan. Dahan-dahan siyang napatingin kay Celestina at puno ng pagkasuklam. Wala kang karapatang magwala dito. Galit na galit ang ginang. Hindi ka nakabilang sa bahay na to. Itinuro ni Celestina si Rina. Fiancé na siya ni Ethan. Nakaplano na ang kasal. Arranged marriage. Matagal na. Una pa lang, wala ka ng karapatan dito. Nabuntis ka lang ni Ethan pero hindi ikaw ang pakakasalan. Sino ka ba? Isa ka lang simpleng sekretarya na walang pamilya at galing sa hirap. Anong kahibangan para isipin mo na magiging fajardo ka? Parang may bumagsak na bakal sa dibdib ni Marian. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. Kung alam niyang mangyayari ang lahat ng yon, sana pala tinanggap na lang niya ang mga alok sa kanya ni Don Roberto noon. Kahit hindi niya masikmura, titiisin niya para makaganti sa mga fajardo na masahol pa sa hayop ang mga ugali. Wala ka ng lugar dito, dagdag ng ama ni Ethan. Matapos ang lahat ng kahiyang dinala mo sa pamilya namin. Wala akong kasalanan, sigaw niya. Pinatunayan ko na sa korte. Ano, ididiin niyo pa rin sa akin ang kasalanan na hindi ko naman ginawa? Pero nadungisan ang pangalan namin. Balik nito. Umiiyak na si Marian. Wala na pala siyang babalikan. Lumingon siya kay Ethan. Yun na lang, huling pag-asa niya na lang ito. Ethan, nanginginig ang boses niya. Paano ang anak natin? Tahimik ang lalaki saglit. Hindi siya matingnan sa mga mata. Tutulungan kita. Maghahanap ako ng tirahan para sa'yo. Sagot ko ang pagbubuntis mo. Pagkapanganak, dagdag ni Ethan at mas malamig ang boses. Ibibigay mo ang bata sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Parang tinanggalan siya ng hangin. Ano? Mas mabuti na dito siya lumaki, sabi ni Celestina. Fajardo ang bata. Hindi, sigaw ni Marian. Hinawakan niya ang tiyan na parang may gustong umagaw doon. Hindi, maghihirap ako. Kahit ano, pero hindi ko ibibigay ang anak ko. Wala kang kakayahang buhayin siya, malamig na sabi ng ama ni Ethan. Meron. Akong nanay niya. Kahit isang lako pang kaluluwa ko sa impyerno, mabuhay lang ang anak ko ng maayos. Gagawin ko. Huwag lang siyang mapunta sa inyo. Sa pagkakataong yon, naglakas loob na siyang umalis. Hinding-hindi na siya babalik sa mga fajardo. Hindi siya kailanman hihingi ng tulong sa mga ito. Kaya niyang buhayin at alagaan ang anak niya. Kakayanin niya yon kahit na ano ang mangyari. Basta na lang may malamig na patak na bumabagsak sa mukha ni Marian. Humahalo sa luha habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada. May mga taong napapatingin sa kanya pero wala siyang pakialam. Yakap-yakap niya ang tiyan habang umiiyak. Hindi kita ibibigay, paulit-ulit niyang bulong. Hindi kita ibibigay. Masakit ang dibdib ni Marian. Masakit ang lalamunan, masakit ang ulo, pero mas masakit ang puso niya sa lahat ng ginawa sa kanya ng mga fajardo. Hanggang sa napahinto siya. Isang matalim na sakit ang kumirot sa ibabang bahagi ng tiyan ni Marian. Napadaing siya sa sakit. Napahawak siya sa poste sa gilid ng kalsada. Akala niya ay simpleng hilab lang. Pero sumunod ang isa pang mas matinding sakit. Hindi! Malakas siyang napasigaw. Tulong! May mainit na likidong dumaloy sa pagitan ng mga hita niya. Nanlaki ang mata ni Marian. Hindi! Ang baby ko! Please! Ang baby ko! Dahan-dahan siyang napatingin sa kanyang kamay.
May dugo roon. Hindi. Bulong niya habang nanginginig. Hindi. Please. Anak, wag mong iwan si Mama. Kumapit ka lang. Hinawakan niya ang tiyan na parang kayang pigilan ng palad niya ang nangyayari. Anak, kapit ka please. Napaupo siya sa semento. Umiikot ang paningin ni Marian. May taong napasigaw. Miss, okay ka lang? May humawak sa balikat niya. Pero lumalayo na ang mga boses sa kanyang pandinig. Hanggang sa nagdilim ang lahat. Nagising na lang si Marian sa amoy ng gamot. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Anak, mabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Unang instinct niya, hawakan agad ang tiyan. Ang anak ko, anong nangyari sa anak ko? Miss, dahan-dahan. May kamay na umalalay sa kanya. Napalingon siya sa isang ginang na nakaupo sa tabi ng kama. Maayos ang bihis, elegante, may edad pero maganda pa rin ang tindig at mukhang mayaman. Nag-aalala ang mga mata nito sa kanya. Nasa ospital ka. Nasaan ang anak ko? Hingal na tanong ni Marian. Nasaan siya? Tumahimik ang ginang at sa katahimikang yon, naintindihan na niya. Hindi. Sabihin mong okay siya. Hinawakan ng ginang ang kanyang kamay. Pasensya ka na. Naabutan kitang nakahandusay sa kalsada. Dinala kita rito. Sinubukan ng mga doktor. Hindi na niya narinig ang kasunod. Parang may sumabog sa loob ng ulo niya. Wala ng baby ko? Napahagulgol si Marian. Yumuko siya, yakap ang tiyan na ngayon ay parang isang walang laman na kuweba. Hindi pwede. Sumigaw siya at nagwala. Hinila niya ang kumot at tinulak ang tray sa tabi ng kama. Miss, please, calm down. Saad ng ginang. May mga nurse na pumasok. Miss, kumalma ka. Bakit? Sigaw niya. Bakit kinuha? Wala na nga akong iba. Wala nang ibang natitira sa akin kundi ang anak ko. Parang pinupunit ang boses niya sa bawat salita. Anak ko yun? Hagulgol niya. Yun na lang ang akin. Ang baby ko. Wala nang baby ko. Hinawakan siya ng ginang. Niyakap siya nito ng mahigpit. Walang ibang nagawa kundi umiyak si Marian sa dibdib ng estranghera. Kasalanan ko, bulong niya. Hindi ko siya naprotektahan. Hindi mo kasalanan, sabi ng ginang. Narinig mo? Hindi mo kasalanan. Pero para kay Marian, lahat ay kasalanan niya. Kung hindi siya bumalik sa mansyon, kung hindi siya naglakad sa ulan, kung hindi siya nagpadala sa galit, buhay pa sana ang anak niya. Gusto ko siyang makita. Patayin niyo na lang ako. Sasama na lang ako sa anak ko. Hindi ko kaya. Ang anak ko, isama niyo na lang ako sa baby ko. Hinaplos ng ginang ang buhok niya. Pinagpahinga na siya. Hindi na siya nahirapan. Wala kang kasalanan. Hindi kita kilala pero alam ko na hindi ka pabayang ina. Lalong lumakas ang iyak ni Marian. Hindi ko man lang siya nahawakan. Hindi ko man lang siya nahihakap. Napayuko ang ginang. May luha rin sa mga mata nito. Parang may sariling sakit na naaalala. Pero hindi na masyadong inintindi pa ni Marian. Ano ang pangalan mo? Tanong ng babae pagkatapos ng ilang sandali. Marian, ngumiti ito ng malungkot. Ako si Janice. Katulad mo, nawalan din ako ng anak. Halos gumuho ang mundo ko. Pero lumaban ako para rin sa anak ko, para sa hustisya na kailangan niya. Hindi kita kilala pero nalaman ko na may kaugnayan ka sa mga Fajardo. Sinabi sa akin ng assistant ko kasi nakita ka niya sa isang news. At nakikita ko pa lang, mukhang pinahirapan ka sa mga nagdaang issue. Magpahinga ka muna, sabi pa ni Janice. Nandito lang ako, tutulungan kita. Ilang araw na siyang nasa ospital. Hindi na siya umiiyak tulad ng unang gabi. Tahimik lang talaga siya at tulala. Marian, sabi ng nurse hindi ka raw kumain. Saad ni Janice sa kanya. Kumain ka. Kailangan mong ibalik ang lakas mo. Nakaupo siya sa kama at nakatingin sa bintana.
Maaraw sa labas, normal ang mundo at parang masaya ang lahat. Parang insulto naman yon para kay Marian. Paano nagpapatuloy ang mundo gayong tumigil ang sa kanya. Umupo ito sa tabi ng kama. "Kumain ka na ba?" Umiling si Marian. "Hindi ako gutom." "Hindi pwedeng hindi ka kakain," sabi ng ginang. "Gusto mong mabuhay, kailangan mong kumain." Napatawa siya ng mapait. "Mabuhay? Para saan?" "Ulila na ako. Wala akong ibang pupuntahan. Niloko ako ng taong mahal ko. Trinaidor ng tinuring kong kaibigan. Ininsulto at idiniin ng mga tao sa kasalanang hindi ko naman ginawa. At ngayon, ang anak ko na tanging natitira sa pag-asa ko, tuluyan ang nawala." Tumahimik si Janice pero hinawakan nito ang kamay niya. "Para sa sarili mo, kailangan mong mabuhay para sa sarili mo. Kailangan mong mabuhay para sa anak mo kahit wala na siya dito sa mundo." Napatingin siya sa kamay nilang magkadikit. Matagal na siyang walang naramdamang ganoong paghawak. "Bakit mo ako tinutulungan? Bakit mo ako kilala? Wala dapat akong halaga sa'yo. Pero narito ka araw-araw. Nagdadala ng pagkain. Kinakausap mo ang mga doktor para sa akin. Binayaran mo ang bills ko nang hindi mo lang tinatanong kung may pambayad ako." Huminga ng malalim si Janice. "May anak ako noon. Babae. Kaedad mo sana ngayon. At medyo magkahawig kayo. Kaya nang makita kita, hindi ko mapigilan na tulungan ka. Parang nakikita ko sa iyo ang anak ko na matagal nang pumanaw." Nanikip ang dibdib ni Marian. "Namatay siya sa harap ko," patuloy ni Janice. "At wala akong nagawa. Kahit gaano karami ang pera ko, hindi ko siya nailigtas." Simula noon, bulong ni Janice. "Tuwing may nakikita kong batang babae na nag-iisa, naalala ko siya." Napakagat si Marian sa labi. Hindi kita tinutulungan dahil naawa ako," dagdag nito. "Tinutulungan kita dahil gusto kong may isang taong makabangon. Kahit isa lang. Kapag nagagawa ko sa ibang tao ang hindi ko nagawa sa anak ko noon, pakiramdam ko ay nakakabawi pa rin ako sa kanya." Napuno ng luha ang mga mata ni Marian. Masakit ang kanyang mga pinagdaanan, pero hindi alam na may lugar pa pala ang awa para sa kanya. Naawa siya dahil katulad niya, nawalan din ng anak si Janice. "Wala na akong babalikan," bulong pa ni Marian. "Meron," sabi agad ni Janice. "Ang sarili mo." Napailing siya. "Sinira nila ako." Dahan-dahan niyang ikinuwento ang lahat. Ikinuwento niya ang mga ginawa ng mga Fajardo sa kanya. "At ngayon," bulong ni Marian, "gusto kong gumante." Tumigas ang boses niya. Yon ang unang pagkakataon mula nang magising siya sa ospital na may apoy sa mata niya. "Gusto kong maramdaman nilang sakit," sabi niya pa habang hawak ang tiyan. "Gusto kong mawalan sila. Gusto kong magdusa sila tulad ng ginawa nila sa akin." Matagal siyang tinitigan ni Janice. "Tutulungan kita. Nakakalungkot man isipin pero sa mundong ito, pera, koneksyon at edukasyon ang pwede lang kapangyarihan ng isang tao. Lahat ng kailangan mo para hindi ka na muling yurakan ng kahit sino." Hindi siya makahinga. Matutulungan mo ko?" Ngumiti si Janice. "Mas mayaman ako sa mga Fajardo. Mas maraming koneksyon kaysa sa kanila. Maliit lang silang kalabanin. Isang salita mo lang, kayang-kaya ko silang pahirapan at hanapan ng butas lahat ng meron sila ngayon. Pero hindi masayang paghihigante kapag ganun. Kaya ikaw mismo ang gumawa. Kung gusto mo ng paunti-unti, kaya kitang tulungan dyan. At mas matagal na ako sa larong ito kaysa sa kanila. Tapos na ako sa laban ko para sa anak ko. Kaya ikaw naman ang tutulungan ko." Nanlaki ang mata ni Marian. "At kung gusto mong bumangon," dagdag ni Janice, "hindi kita hahayaang manatiling biktima. Ayoko na may isa pang babaeng mawala ng lahat at manatiling nakaluhod. Gusto kitang makitang nakatayo at kinakaya lahat ng iba tong hamon sa'yo." Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Marian. Parang muling nagkaroon ng direksyon ang buhay niya. "Magpahinga ka muna," sabi pa ni Janice.
Paglabas mo ng ospital, ibang buhay na ang sisimulan mo. Huminga si Marian ng malalim. Masakit pa rin, durog pa rin ang pagkatao niya, pero mula nang mawala ang anak niya, may direksyon na ang sakit. Inuwi siya ni Tita Janice sa bahay nito kinabukasan ng discharge niya. Malaki ang ancestral house ng mga Fajardo, pero wala siyang masabi sa yaman ni Tita Janice. Para siyang pumasok sa isang palasyo. Tita Janice, ang laki ng bahay niyo. Parang palasyo. Para kang prinsesa. Hindi napigilang sabi ni Marian. Hindi, mga pinsan ko lang ang mga prinsesa. Nanlaki ang mga mata niya. Po? Natawa ito. May kaunting royal blood ako. Spanish ang ama ko at bahagi siya ng royal blood. Filipina naman ang aking ina. Napanganga siya sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Humarap na siya sa mayayamang tao. Pero hindi niya akalain na makakaharap niya ang isang taong may dugong bughaw. Muli itong tumawa. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kaunting patak lang ng royal blood ang meron ako. Namutla na lang talaga siya. At kahit sanay na si Marian sa karangyaan ng mga Fajardo, iba talaga si Tita Janice. Welcome home, sabi ni Tita Janice. Napahinto si Marian sa salitang yon. Home? Hindi niya alam kung kailan huling may nagsabi sa kanya ng salitang yon. Hindi ka bisita dito, sabi ni Tita Janice na parang nabasa ang isip niya. Maninirahan ka rito. Napalingon siya. Talaga po? Talaga? Ngumiti ang babae. Huwag mong isipin na utang itong ginagawa mo sa akin. Tinutulungan kita kaya huwag mong sayangin. Bago pa siya makasagot, may bumaba sa hagdan na isang lalaki. Matangkad at maayos ang tindig. Simple ang suot pero may natural na forma. Maamo ang mukha at mabait ang mga mata. Gising ka na pala, sabi ni Tita Janice. Nigel? Lumapit ang lalaki sa kanila. Yes, tita. Kagagaling ko lang sa polo. At sino ang kasama mo? Nigel, siya si Marian. Ngumiti si Tita Janice at iginiya siya. Formal na bumati sa kanya ang binata. Hello, narinig ko na ang tungkol sa'yo. Hello? Maingat niyang sagot. Relax ka lang dito, dagdag ni Nigel at may matamis na ngiti sa mga labi. Walang mangiistorbo sa'yo. Mabait ang tita ko. At tama nga siya, kahawig mo ang pinsan ko. Huwag kang mag-alala, safe ka rito. Simple lang ang sinabi ni Nigel, pero parang may inilagay na kumot sa balikat niya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang bagong buhay ni Marian. May tutor siya sa umaga para sa etiquette, public speaking at art appreciation at business conversation. Inaral niya kung paano tumayo, paano umupo ang mayayaman, paano tumingin sa mata ng kausap nang hindi nagmumukhang mangmang. Ang pagiging alta, sabi ng tutor niya isang araw, it's not about money, Miss Marian. It's about your presence, kung paano mo dadalhin ang sarili mo sa isang crowd o pagtitipon. Pinilit niyang intindihin yon. Sa hapon, fashion design naman ang inaral niya. Siya mismo ang pumili nun. Gusto kong matutunan ng fashion industry, sabi niya kay Tita Janice. Ito ang line ni Rina. Alam ko nandito rin ang kahinaan niya. Gusto ko siyang kalabanin dito. Kung may kahinaan si Rina, yun ay ang mundo ng fashion. Magaling, sabi ni Janice. Kalabanin mo siya sa sariling teritoryo niya. Hindi na siya umiiyak kapag naiisip si Ethan. Hindi na rin siya nanginginig kapag naaalala ang mansyon. Ang natira na lang ay apoy na makagante sa mga taong inagrabyado siya. Sa hapunan, si Nigel palagi ang kasama niya. Napakabait nito at napaka-friendly. Kaya madali niya talagang nakaklose. Kumusta ang lessons? Tanong nito isang gabi. Mas mahirap kaysa sa akala ko. Akala ko sapat na ang magbihis ng maganda. Napangiti si Nigel. Madaling magmukhang mayaman. Mahirap magmukhang may kapangyarihan. Tumatak yon sa kanyang isipan. Kaya simula noong araw na yon, pinangako niya sa kanyang sarili na kailangan niyang magkaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihan na magamit niya para hindi na siya mayurakan ng mga Fajardo. Isang gabi, pinatawag siya ni Janice sa study room. May mga folder sa mesa, may tablet at mga larawan.
Gusto mong makita? Tanong ng ginang. Hindi niya kailangang itanong kung ano yon. Tumango na lang si Marian. Lumabas ang larawan ng kasal ni Ethan at Rina sa screen. Headline pa sa isang business magazine. Nag-merge na ang mga kumpanya ng dalawang pamilya pagkatapos ng kasal na yan. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman din yan nakakatakot. Mas maganda pa nga dahil sabay silang babagsak. Saad ni Tita Janice pagkatapos uminom ng wine. Napabuntong hininga si Marian. Gusto ko silang isa-isahin. Gusto kong makita silang nagdudusa at nahihirapan ng paunti-unti. Mas gusto ko na ganito. Mas mataas ang babag sa kanila. Tumaas ang kilay ni Tita Janice. Naiintindihan mo ng laro. Hinawakan niya ang larawan sa screen. Hinagod ang mukha ni Rina gamit ang daliri. Sinabi mo, bulong niya. Makakabangon ako. Hindi lang ako babangon, sabi ni Marian habang nakatingin sa mga larawan. Aakyatin ko sila isa-isa at ibabagsak sa lugar na dapat nandoon sila. Gusto niyang maging isang tahimik na unos na darating sa buhay ng mga ito. Dumating ang araw ng board meeting na magtatakda ng kapalaran ng kumpanya ng mga Fajardo. Nasaan ang investor? Narinig niyang iritadong tanong ni Emilio. Hindi tayo pwedeng paghintayin ng ganito. Darating sila, sagot ng corporate secretary. Nasa lobby na raw. Sinenyasan ni Marian ang secretary na buksan ng pinto. Pumasok muna ang legal team, sumunod si Nigel. At sa huli, walang iba kundi si Marian. Parang may hangin na tumigil, literal na walang gumalaw. Namutla ang mukha ni Rina. Napaatras ng bahagya si Celestina sa upuan. Si Ethan naman ay napatayo na lang bigla. Hindi pwede. Mahinang sabi ni Ethan. Hindi siya pwede rito. Kalmado lang si Marian habang umuupo sa bakanteng upuan sa gitna ng mesa. Dahan-dahan niyang ipinatong ang folder sa harap niya. Good morning. I'm sorry that I'm a bit late. Simulan na natin? Anong kalokohan ito? Galit na sabi ni Emilio. Security! Bakit? Sabat ng head lawyer. Ma'am Marian is part of the investment group. Parang sinampalang lahat. Muntik na siyang matawa sa reaksyon ng mga ito. Imposible! Bulong ni Rina at masama ang tingin sa kanya. Wala siyang pera para... Bakit nandito ako ngayon? Nakangising tanong ni Marian. Ibinukas ng lawyer ang dokumento. As of today, the investment group now owns 40% of the company. Napakapit si Celestina sa mesa. 40? That's control! Joint control? Malamig na sagot ni Marian. Relax ka lang. Bakit? Natakot ka na ako lang ang investor ninyo? Tumayo si Emilio. Hindi kami papayag. Pumirma na kayo. Sagot ni Nigel. Last week. Namula ang ama ni Ethan sa galit. Hindi namin alam na siyang... Investor? Putol ni Marian. Hindi nyo naman kasi tinanong. Natahimik ang mga ito. Ramdam niyang galit ng mga Fajardo. Pero binigyan niya lang ng isang ngiti. Dahil sa restructuring, dagdag ng abogado, Ma'am Marian is appointed as director. Doon na tuluyang sumabog si Rina. Director? She's not qualified. Nagbihis lang ng maganda, director na. Wala siyang knowledge para magpatakbo ng kumpanya. Secretary lang naman yan at isang dukha. Napalingon si Marian at matamis na ngumiti. Oh, really? Well, subukan niyo ko. And oo nga pala, ngayon, isa na akong fashion design graduate. Top of my class. Hindi sapat yon, galit na sabi ni Rina. Pero sapat para sa board, sagot ng abogado. Tumayo si Ethan. Bakit mo ginagawa to? Tumingin siya sa lalaking minahal niya noon pero kinasusuklaman niya na ngayon. Bakit? Big deal ba ito sa inyong lahat? This is just business. Ano bang mga ibig niyang sabihin? Kailangan niyo ng pera. May pera ako. Hindi ba pwedeng magpasalamat na lang kayo? Hindi lang yun. Mariing sabi ni Ethan. Alam kong may bala ka. Hindi ka babalik dito kung wala. Tinawanan niya lang yon. Presensya niya pa lang ang nandoon, pero nayayanig na ang mga ito.
Paano pa kaya kapag may ginawa siyang ikababagsak ng mga ito ng paunti-unti? Simulan na natin ang agenda, sabi na lang ni Marian habang binubuklat ang papeles. Una, redesign ng fashion line. Bagsak ang sales ninyo sa huling quarter. Excuse me? Singit ni Rina. Ako ang head designer. At ako ang bagong director. Sagot ni Marian. Makikinig ka. Natahimik ang buong silid. Ang problema, patuloy niya, luma ng static. Walang risk at walang edge. Masyadong common. Kaya lumilipat ang client sa competitors. Hindi totoo yan. Sigaw ni Rina. Iniinsulto mo bang mga designs ko? Numbers don't lie. Sabi ni Nigel sabay tulak ng tablet sa harap nito. Nanginginig ang kamay ni Rina habang tinitingnan ang data. Wala nang masabi ang dati niyang kaibigan. Noong ma-appreciate ni Maria ng fashion design, pinag-aralan niya kung paano ang mga design ni Rina. Walang bago at parang kinokopya lang sa iba. Maglalabas ako ng bagong line, sabi ni Marian. At yon ang magiging flagship ng kumpanya. Over my dead body, bulong ni Rina. Over your contract, Mrs. Fajardo? Sagot niya at medyo natawa. Stop being unprofessional. We're in a meeting. Napatawa ang ilang board members. Mas lalong namula si Rina sa pagkapahiya. Hindi ka designer, mariing sabi nito. Nagpapanggap ka lang. Tumaas ang isa niyang kilay. Then, beat me sa runway. Hindi sa bibig lang. Samahan naman natin ng yabang. Yes? Napalunok si Rina. Meeting adjourned, sabi ni Marian. Maghanda kayo, malaki ang pagbabago. Sa labas ng conference room, hinabol siya ni Ethan. Marian! Huminto siya at nilingon ito. Oh, anong kailangan mo? Anong gusto mo? Tanong niya. Ano ang gusto ko? Excuse me, I'm here for business. Nakangiting sabi ni Marian. Masama ang tingin nito sa kanya. Anong gusto mong mangyari? Bakit ka bumalik at bakit mo to ginagawa? Ano, bigla kang nawala? Nasaan ang anak natin? Doon biglang nag-init ang kalooban ni Marian sa galit. Anong karapatan mong magtanong tungkol sa anak nating dalawa? Wala kang karapatan. Palibhasa, pinabayaan mo kami. Niloko mo ko kaya hindi mo alam kung anong nangyari sa bata. Gusto mong malaman? Wala na siya. Patay na. Patay na siya dahil sa mga pagpapahirap na ginawa niyo sa akin noon. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Kaya ngayon nandito ka? Ganito ka? Galit ka? Ano? Gusto mong gumante? Sino ka ba sa akala mo? Sino ka rin sa akala mo? Mariing balik ni Marian dito. Bakit? Takot ka na ba? Nanginginig ka na ba na baka gumanti ako? Wala pa akong ginagawa sa'yo. Mayayanig ka. Paano na lang kung meron? Hinawakan nito ng mahigpit ang braso niya. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari yan sa buhay mo. Nagsisisi ako na dinala kita sa pamamahay namin na pinatulan pa kita. Oh, just shut up, Ethan. Kayong sumira sa buhay ko. Ikaw ang sumira sa nananahimik kong mundo. Mariin niyang sabi rito. Marian! Bigla siyang hinila ni Nigel at masamang tiningnan si Ethan. Bitiwan mo si Marian. Naiinis na tumingin si Ethan kay Nigel. Eto ang lalaki mo. Nakahanap ka ng ibang lalaki na mayaman na magagamit mo. Sasagot pa sana siya, pero mariing tinanggal ni Nigel ang kamay ni Ethan sa braso niya. Huwag mong saktan si Marian. Gusto mo bang umabot pa to sa demandahan? Unti-unti, binitiwan siya ni Ethan. Mabilis siyang hinila ni Nigel at dinala sa elevator. Nang makasakay sila sa sasakyan, tiningnan ni Nigel ang namumula niyang braso. Namumula? I'm sorry, nahuli ako. Anong ginawa sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Nigel. Tipid siyang napangiti. Okay lang ako. Hayaan mo na. Next time, hindi ko nahahayaang saktan niya ako ng ganito. Napabuntong hininga si Nigel. Hindi na ako makapaghintay na matapos mo to. Deserve mo ng kapayapaan sa buhay mo at kalimutan na lang ang mga nangyari. Napakagatlabi si Marian at marahang tumango. Sa ilang taon niyang kilala si Nigel, hindi naman naging malabo ang pagkakataon na mahulog siya rito. Kung ano ang gusto ng binata, yun din ang gusto niya. Pagkatapos ng lahat ng yon, gusto niyang muli na magkaroon ng kahulugan at bagong purpose ang buhay niya.
Nagsimula sa pagbagsak sa isang fashion show. Plinano yun ni Marian para umayon sa kanya ang lahat. Ready ka na? Tanong ni Nigel habang inaayos ang cuff ng suit nito sa backstage. Nakatayo si Marian sa harap ng salamin, suot ang simpleng itim na dress. Ready na. Nasa na si Rina? Kinakabahan. Mahinang sabi ni Nigel. Hindi niya alam kung anong darating. Isang mabagal na ngiti ang sumilay sa labi ni Marian. Good. Sa runway, nagsimula ng dumagsa ang media. Dumating na ang mga fashion critics, investors at ilang socialites. At sa gitna ng spotlight, ipinakilala ang bagong dual showcase. Walang iba kundi si Rina Fajardo versus Marian Reyes. Unang lumabas ang line ni Rina. Nagpalakpakan ng lahat. Elegant, malinis at signature style nito. Pero habang tumatakbo ang show, napapansin ng ilang critics ang familiar na cuts at details ng mga damit. Nagbulungan ng front row. Hindi ba yan yung design ni Anika Season? Parang nakita ko na to. Sa VIP table, kalmado lang si Marian. Humigop siya ng wine at naghintay. Pagkatapos ng final walk, lumabas ang press coordinator. Ladies and gentlemen, sabi nito, may announcement po ang board. Nagkatinginan ng lahat. Tumayo si Marian at lumakad papunta sa gitna ng runway. Bago natin ipagdiwang ang creativity, sabi niya sa microphone, kailangan nating pag-usapan ng originality. Napatayo si Rina. Anong ginagawa mo? Hindi siya pinansin ni Marian. Sa malaking screen sa likod, lumabas ang mga larawan. Side-by-side comparisons, mga design mula sa independent foreign designers at ang gawa ni Rina. Parehong-pareho at may kaunti lang na binago. Nangungopya siya ng designs? Gulat na tanong ng isang fashion critic. Hindi totoo yan, sigaw ni Rina. Lumabas ang scanned emails, payment receipts at proof o ng pagbili ng designs. Salamat kay Tita Janice at sobrang dali nitong hanapan ng butas ang kalaban niya. Plagiarism, malinaw niyang sabi. Yes, tama kayo. Si Rina Fajardo ay matagal nang nangongopya ng design ng iba. Parang binagsakan ng martilyo ang pangalan ni Rina. Nagsigawan ang press at sunod-sunod ang flash ng kamera. Anong masasabi mo, Miss Fajardo? Gano'ng katagal mo na itong ginagawa? Anong nararamdaman mo na hindi mo mga design ang tinatanghal? Nanginginig si Rina at napaatras. Matalim itong tumingin sa kanya. Sinira mo ako? Lumapit siya rito at bahagyang napangisi. Hindi kita sinira. Ikaw naman ang sumira sa pangalan mo. Ipinakita ko lang kung sino ka. Bumagsak sa upuan si Rina at sa gabing yon, nawala ang credibility ng dati niyang kaibigan. Hindi pa roon natapos. Ilang linggo pagkatapos noon, sumabog naman ang balita tungkol sa Fajardo Management. May nag-viral na video. Sumisigaw si Emilio sa empleyado, nanunulak, nananapak at may umiiyak na staff. Alam kong malupit sila pero hindi ko alam na sukdulan pala. Saad ni Marian habang pinapanood ang video. Napatingin si Nigel sa kanya. Magagamit mo yan. Gumaganti ka pero sila lang din naman ang gumagawa sa mga bagay na ikasisira nila. May isa pang clip tungkol sa payroll manipulation at underpaid workers. Gusto nang i-boycott ang mga Fajardo at nagkaroon ng rally ng mga empleyado sa harap ng building. Sa loob ng opisina ay nagkakagulo. Sino ang naglabas nito? Sigaw ni Celestina. Tahimik lang si Marian sa dulo ng mesa. Pinapanood niya ang live feed ng rally. Iniisip niya na pag natapos ang lahat ng yon, magpapatulong siya kay Nigel. Gusto niyang mabigyan ng mas maayos na trabaho ang mga empleyadong yon. Siguradong may mga umaasa rin na pamilya sa mga ito. Damage control, utos ni Emilio. Tawagin niyo ang PR. Too late, sabi ng legal team. Investors are panicking. Tumayo si Nigel at nagsalita. As a representative of the investment group, we are pulling out. Parang gumuho ang mundo ng mga Fajardo. Hindi pwede. Lulubog kami, sigaw ni Emilio. But this is business, Mr. Fajardo, sagot ni Marian. Hindi ko gusto ang ganitong klaseng risk, masyadong hindi makatao. Napatingin ang lahat sa kanya. Gusto niyang tamaan ang mga ito sa paraang naiinsulto ang mga Fajardo.
Wala itong kaugnayan sa personal na galit ko sa inyo. Dagdag niya pero nandoon naman ang kasinungalingan. This is a business decision at nag-decide lang ako ng mga makabubuti para sa amin. So, we are pulling out at wala kayong magagawa. Please, bulong ni Celestina. Huwag niyo kaming iwan. Ang babaeng minsang tumingin sa kanya na parang basura, ngayon ay nanginginig at halos magmakaawa. Halos lumuhod sa desperasyon. Lumapit si Ethan. Marian, tama na. Tinitigan niya ito. Anong tama na? Para sa akin to. Ayaw na namin kasi sasama lang kami sa paglubog ninyo. Wala ka nang dapat patunayan. Please. Marian, huwag mo kaming durugin ng ganito. Sorry sa lahat ng ginawa ko, ng ginawa ng pamilya ko sa'yo. Tulungan mo kami. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Bigla siyang natawa. Naalala niya ang araw na pinalaya siya. Ang sampal, pagkawala ng anak niya, ang pag-akusa ng mga ito sa pagkamatay ni Don Roberto. Huminga siya ng malalim. At nung dinurog niyo ako, naawa ba kayo? Saka lang kayo nagsorry kung kailan dihado kayo at may kailangan kayo sa akin? Walang sumagot kasi alam ng mga ito kung ano ang totoo. Sa pagkakataong yon, umalis na si Marian. Sapat na yun sa kanya. Sapat na sa kanya na makitang bumagsak ang yaman na ipinagmamalaki ng mga ito. Nang makauwi, pinagmasdan niya ang ultrasound ng anak niya. Anak, nakaganti na ako sa kanila. Pinagbayaran na nilang ginawa nila sa atin. Sana kung nasan ka man, maayos ka na. Tumulo ang mga luha ni Marian. Hindi nakakagaan ang kalooban ng gumante. Pero pakiramdam niya, may nagawa siya para sa anak niya. At kahit mabigat, titiisin niya yon para sa batang hindi man lang niya naipakita ang mundo. Pagkatapos ng lahat ng yon, nagdesisyon sina Nigel at Tita Janice na lumipat sa ibang bansa. Sinama siya ng mga ito at doon siya nagsimula ng bagong buhay. Sa mga lumipas na buwan, mas lalong naging malalim ang nararamdaman nila sa isa't isa ni Nigel. Kaya nang inaya siya nitong magpakasal, walang pagdadalawang isip na sinagot niya ang binata. Dito tayo ikakasal? Manghang tanong ni Marian habang pinagmamasdan ang malawak na flower farm. Nigel, sobrang ganda at ang daming paru-paro. Napangiti si Nigel at inilagay ang tikwas ng buhok niya. Deserve mo ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. Pakakasalan kita sa magandang lugar para maalala mo ang bawat pangako ko. Nasa tabi ko, hindi ka magdurusa. Hindi ka aasa sa kaunti lang. Na kapag sa akin, mamahalin kita ng buong buo at hanggang huling hininga ko. Tumulo ang mga luha ni Marian habang nakangiti kay Nigel. Pagkatapos ng paghihirap niya at pag-iisa, pakiramdam niya iregalo na yun ng Diyos sa bagong simula ng kanyang buhay. At sa mga susunod pang mga araw, pahahalagahan niya ang regalong yon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na piliin natin ang ating mga sarili kung walang pipili sa atin. Tandaan din natin na lahat ng pagtitiis ay may hangganan. Matuto lang tayong piliin kung ano ang magdadala sa atin sa kabutihan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.